Maraming nagkaroon po ng issue na hindi na daw napupunta ng tama sa Parang hindi estudyante. Oo, dahil dahil sa sangla, naitatagay. So, agree ka ba? Teka lang. Yan. Alam, pumuha si ate. Te, bata pa kami, te. Ayaw call. Yan, ito ang ATM namin. Oo, yan. Nagiinom ka. Hindi ako nagiinom, wala akong sugal. Pero yung mga issue na bagay na ganyan, hindi natin masasabi yan. Sa ngayon, wala kami nakukuha. Bakit mo? Kasi ibang namin mga anak, hindi nakakapag-aral minsan na maayos. Pag single mother ka, hindi mo maano dahil katuwang mo sa paghahanap buhay. Ano kapag nanganak? Katuwang mo pa rin. Pero ang purpose, malaking bagay para sa amin yan. Totohanan yan, lalo na sa akin yan, malaking bagay yan. Mula nung unang inalok ako niyan, nasa kahon lang ako. Siyempre, hindi naman lagi kang nasa kahon lang. Lumilevel up ka. So, ganun yun. Nakakatulong sa inyo ito yung purpose? Talagang malaking bagay ang tulong sa amin sa purpose. Pero yung sanlaan, alak, sugal, hindi ako noon, wala ako noon. So, anong mensahe mo doon sa ibang tao na gustong tanggalin na yung purpose? Huwag naman. Agree ka ba doon? Hindi ako agree tanggalin ang purpose. Alam niyo kung bakit? Sa kagaya ko, single mother. Sa kagaya natin na magsisimula pa lang. Kagaya niya, single mother yan. Hindi nakaka-pay out. Oh, inaasahan niya yan. Inaasahan din namin yan. May pangangailangan din ng mga anak namin. Pero wag naman sana tanggalin ang purpose. Kasi malaking bagay sa amin yan. Tulong para sa amin yan. Hindi man buwanan o nadidelay, pero malaking bagay. Mampayag ka ba na ang purpose daw ay gawin na lang daw bigas kaysa daw pera? Depende, pwede naman eh. Bigas o pera, malaking bagay pa rin sa amin yan. Dahil kami mga taong binigyan yan ng mga gobyerno na yan. Swerte namin yan. Number 1 yan. Mensahe niyo po sa gobyerno para sa purpose. Salamat sa purpose. Kung matatanggal man ako, kasi nantor na ako. Mula sa pool na malitang anak ko, ngayon malaki na. Nakapag-aral naman ng maayos. Maraming salamat sa purpose. Huwag niyo naman sana tanggalin yan. Ako ayoko. Kahit ako, ayoko, pero 7 years na lang daw yung purpose. Marami nagsasabi, 7 years na lang daw ang purpose. Ano, gusto ko pa nga eh. Habang lumalaki mga anak ko, nakapagtapos na yung isa. Nakapagtapos na yung isa. Kasi 3 lang yan eh. Dapat yung isa naman, isa. Kasi ilan ang anak ko, siyam. 3 lang ang kailangan. Ate, bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan, I'm sure, at sa pamilya, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto ng gobyerno? Ang ayuda isang beses lang yan. Hindi kagaya ng bigay ng gobyerno. Buwan-buwan. Mapabigas, mapadilata, mapaano, malaking bagay sa pamilya. Kaya mas gugustuhin ko yung proyekto ng gobyerno. Pangmatagalan. Buwan-buwan. Ika nga. Lingguhan. Kung ako maging tanod, whatever na maging anong gobyerno, o ano man na ibibigay, meron. Tupad. Yan, mas maganda yung mga ganyan. Sa tingin mo, ate, bakit proyekto ang pilin mo? Ba't ayaw mo ng ayuda? Ayoko ng ayuda kasi ang ayuda, isang beses lang yan. Maano mo ba sa pamilya mga isang beses lang? Hindi. Kailangan talaga. Trabaho. Bigay. Yung buwanan, yung mga ano. Hindi naman natin sinasabi na bigyan ng katamaran ng Pilipino eh. Trabaho yan eh. Bawa, kung ako bibigyan ng puhunan, sa tindahan ko, yun nga lang din natin masasabi na lulugi sa tumal, sa taas nga lang ngayon ng kalakal. Ate, about sa magsasaka, about sa mga farmers, ngayon po, ang administrasyon, binigay na po ng libre yung mga utang na lupa na nasa 1 million yung hectares. Yung utang na lupa, yung lupa ko, di ko pa Ngayon po kasi binigay na po ng gobyerno yung, hindi ko pa natutubos yung lupa years. ko. Sa mga magsasaka. Sa mga magsasaka, 1 milyong hektarya po sa buong Pilipinas. Ano po, para sa palagay ninyo, bilang sa Pilipino, agree po ba kayo na ibigay na lang at wala nang babayaran mga Pilipino doon? Depende, kasi pero ako mas gugustuhin kung ako magsasaka. Opo. Siyempre yung iba naman, yung iba talaga sa lahat hindi kayang bumili ng palay. Meron pa may tinatawag na ano yun, hila-hila. Hindi rin maano, may abono pa ba yun? Para sa akin, ibigay na lang nila. Kasi kawawa rin naman yung iba. Salat din. Bago makapasok ang pag-aaral yung mga ibang anak, lalakad pa ng pahaba-haba. Ibigay na lang sa ano, sa part mo, ate, masaya ka doon na binigay na lang ng ibigay na lang. Bongbong Marcos?
Oo, bigay na sana ni Bongbong Marcos. O, nabigay na kasi te. Oo. Salamat, naibigay na. Sa mga pabahay po, ano pong panawagan natin sa ating Presidenteng Bongbong Marcos? Pabahay, Diyos ko, yan nga hinahanap ko yung pabahay. Yan, Kagaya na, wala tong bahay. Yan. Yan ang kailangan namin. Yung mga nakatutulog lang kami sa kailangan namin ng bahay. Yung ika nga nabigyan muna kami ng ito, paupa mo muna, susunod na buwan, ikaw nang bahala. May gano'n kaya? Ate, meron. Ate, nakapag-apply ka na ba ng pabahay? Wala pa. Hindi ka ba lumapit sa City Hall dahil ngayon po ang Palestine ay dadaan sa City Hall? Meron ba? Opo, meron. Sige, susunod. Building ang pabahay ngayon ng administrasyon. Sige, sa susunod apply tayo ng ganyan. Oo. Meron nga raw ganyan, kaya lang. Pero masaya ka doon sa part na yun na maraming mabibigyan na pabahay. Actually, marami nang nabigyan ngayon eh. Masaya ako. Saan ba ito? Ano sa atin na ako na ano? Mensahe niyo po sa ating Oo, pag Presidente. napanood yung video na ito kay President, ano yung mensahe mo sa kanya? Bong, Presidente, salamat sa mga biyayang binibigay ninyo para sa aming mahihirap. Nga lang ang kagaya ng mga proyektong mamahaling gulay, kasi tindera lang din ako. Huwag naman masyado bigas. Napakahirap kaya. Dati ang bigas ko lang na binibili, 30 lang. Ngayon, 60 na. Siya mga anak ko. Yung 1 kilo ko, kulang pa. Kaya yun lang ang aking pabor. Salamat sa binigay mong proyekto. Babaan lang natin ang Mga bilihin. Ayan. Sa lahat, ate, isang tanong na lang, may bala ka pang magdagdag pang 10? Wala na nga akong asawa, dadagdagan ko pa. Kaya nga single mother, di ba? Yan pala. Hintayin mo makapag-asawa ako uli. Yan. Salamat, ate. Thank you. Salamat. Ito naman sila ate. Isa na yun. Ngayon, grupo kayo. Kaya walang bahay, dito natutulog. Ay, Ito si ate na lang. Salamat, ate. Mga Pili ko aling. Kaya si Mom. Yes, si Kuya magaling na. Yung sibuyas, pre. Sarap po. Pangkong. Pechay pala, pangkong po. Parang nagmura yung kalamansi. 15 na lang, 1/4 no? 15 1/4. So lalabas siya ng 60. Mataas. Mataas din, no? Mataas ng kilo. Kalamansi. 60. 60 tama. 60. Kasi dati 40, no? Ito si Kuya, magaling to. Kuya. Ikaw Kuya, bilang isang Pilipino at nagtitinda rito, ano po ang panawagan natin sa ating Presidente? Bilang isang Pilipino. Pilipino, nanawagan po ako sa ating Presidente na isa ako pong vendor na sana ho maging patasan na banan dito. Minsan po kami, minsan pinaalis din kami dito. Yan po ang panawagan ko na ako. Yun lang. Tanong po. Tanong. Beer. Sir, ano po masasabi natin dahil ang ating gobyerno ngayon ay namamahagi po ng mga pabahay lalo-lalo na sa mga mahihirap katulad po ninyo. Yun po maganda. Sana po magtuloy-tuloy po yung ganyang tulong para sa mga homeless, lalong-lalo na mga walang bahay. Tulad namin, nangungupahan lang rin kami. Sana po matupad po yung mga ganyang hagikain nila at activity nila para marami silang matulungan na mahirap. Ayan, maraming salamat. Mensahe nyo sir kay PBBM na lang. Mensahe nyo lang. Mensahe po sa ating mahal na Pangulo, tuloy nyo lang po ang ganyang magandang hagikain sa buong Pilipinas. Yun lang po. Galing, no? Ayan. Sa mga basher sir ng Pangulo natin. Sa mga basher. Ito yung basher. Yung sa mga bumabati ko sa kanya. Sa mga bumabatikos po kay President, Enjoy. no comment na lang ako dyan sa mga ganyan. Kaya mo sila. Good luck na lang. Thank you. Sige, Thank you. salamat.